Sa DZRH, sa Elizalde. Forget the past, it's time to mend. O corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, Isang mapayapang hapon Pilipinas, narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalong na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Mundo ng sining visual ang pagtutuunan natin ng pansin sa hapong ito. Kasama ang isang pintor na masasabing magandang ehemplo ng kasabihan na it's never too late to pursue your dreams. Aalamin natin sa kanya kung ano ang naging inspirasyon niya para iwan ang kanyang magandang trabaho sa animation industry para maging isang full-time painter. Marami ba siyang inisakripisyo sa hakbang na ito? And was it worth it? Kaya, huwag kayong aalis, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang pintor na si Norly Memban. Isinilang noong December 11, 1966. Si Norlito Memban ay nagtapos ng Fine Arts, major in painting mula sa University of the Philippines sa Diliman. Nagsimula siya bilang isang visual artist para sa mundo ng animation sa Phil Cartoons, kung saan pinamahalaan niya ang paggawa ng mga sikat na animation films tulad ng Joseph the Dreamer ng DreamWorks, Tarzan at Lilo and Stitch sa ilalim ng Disney Philippines. Habang abala sa animation, patuloy siyang nagpakabihasa sa pagpipinta. 3 beses siyang nanalo sa Metrobank Foundation Art Competition at napili din bilang Juror's Choice sa GSIS Art Competition noong 2009. Di naglaon, pinili niyang maging full-time painter at lumahok sa iba't ibang group shows sa loob at labas ng bansa. Inilunsad niya ang kanyang unang one-man show noong 2004 at mula noon ay nakilala siya sa pambihirang estilo na tinatawag niyang Animotion, kung saan ang animation ay nakapailalim sa kanyang mga painting. Bilang isang professional artist, nagkaroon na siya ng 13 solo exhibitions at nakasama na sa maraming group shows sa iba't ibang dako ng Pilipinas, pati na rin sa Estados Unidos, Singapore, Malaysia at Hong Kong. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa visual artist na si Norly Memban. Magandang hapon, Norly, and welcome to Art to Art. Magandang hapon din at salamat sa pag-imbita. And of course, kanina na nabanggit nga natin sa introduction, ikaw ay isang ehemplo ng kasabihang it's never too late to pursue your dreams. Yeah. So, before we go there, bata ka pa lang ba ay mahilig ka ng drawing, magpinta? Actually, yung father ko kasi is a painter. Mm-hmm. Okay. Ang una niyang ginagawa is sila yung gumagawa ng billboard ng mga film, mga movie, like LBN, FPJ Production. So, na-impluwensya ako ng father ko na mag-drawing. Okay. Pero hindi ko inisip na magiging painter ako paglaki ko. Kasi ang gusto ko parang architecture, gano'n. So, drawing pa rin, nagdo-drawing pa rin. So, anong kinuha mo sa college? Ang kinuha ko sa college is fine arts. Fine arts. Visual pa rin. Visual arts na. Okay. Okay. So, naisip mo na ba na balang araw magiging full-time professional painter ka? Yung talagang visual artist, talagang yun ang gusto ko. Kaya lang, siyempre, yung pag-graduate mo ng college, siyempre, yung unang mga hanapin is yung trabaho. Para mabigyan mo naman ng sukli yung pamilya mo na nagpaaral sa'yo. Kasi breadwinner din ako, so pinili kong magtrabaho. Iniwanan ko muna yung visual, so nag-work ako dito sa animation company. Okay. So, ilang taong ka sa animation? Tumagal ako sa animation ng 12 years.
Oh, 12 years. 12 years. Okay. Yung una, Pero syempre, nagpipainting ka din outside of the yun, ang animation ginawa ko work. noon, para hindi mawala yung pagiging visual artist ko, within 12 years, sumasali ako ng Metrobank painting contest. So, Okay. Every year yun, no? Every year yun. So, within that year, na 12 years, nanalo naman ako ng 3 times dun sa Metrobank. So, yun yung tuloy-tuloy lang nagpipaint. Tapos meron ako mga sidelines na painting yung ginagawa. So, hindi pa rin nawawala. Kaya lang, kailangan ko lang talaga yung trabaho. So, what made you decide to take that leap? Yung medyo, ang animation company nun, kasi parang, ang animation company nun is more on drawing lang. Wala pang mga computer animation. So nung dumating na yung computer animation, doon ako nag-decide na hindi ko na era to, hindi ko na genre to, parang lipat na ako. Gusto ko na dito sa passion ko. Gusto kong mamamatay ako na natuloy ko yung passion ko, which is yung painting. So doon ako nag-decide na mag-paint na. Okay. So, yung nasabi mo na yung una kang nag-umpisang mag-painting or na kahiligang magpintura sa tatay mo. Siya din ba? Ano yung parang kanyang advice sa'yo nung nakita niyang nagdo-drawing ka na rin? So yung father ko, pinipilit niya ako na magpinta ka, ganyan, nanood ka rito. Noong una, hindi ako interesado. Pero marunong lang ako mag-drawing, pero hindi ako interesado maging artist, maging painter. Pero eventually, para bang pagkahabang tumatanda ka pala, yung passion mo pala lalabas. Okay. So, sabi ko, gusto ko talaga mag-paint. So, doon ako nag-decide na mag-paint. Tapos yung pumasok na ako ng college, kuha na ako ng fine arts. Ang ginagawa ko, may lecture sa fine arts. Pag uwi ko sa bahay, nile-lecture ko sa father ko yun. So, sinishare ko sa kanya yung napapag-aralan ko doon. Ngayon, nung napunta ako ng animation, nung bumalik ako ng painting, kung ano yung nilecture ko sa kanya nung college ako, nile-lecture niya uli sa akin. So sabi ko, nga pala, ganun pala yun. So, nagkaroon na bumalik na yung interest ko ngayon sa visual art. Okay. So, let's talk about your style. Ang tawag dito ay Animotion. Animotion. Okay. ANI-motion. Okay. So, ano yung Animotion? Well, yung Animotion, yung parang nagbibiroan lang kami ng barkada ko. Sabi ko, kaya ipapangalan ko sa painting ko? Sabi niya, total, animation naman yan. Tapos motion yung ginagawa mo. Di ko yun natin Animotion. O nga, no? Sabi ko. Kaya ginawa namin yung word na yun, na Animotion, which is, wala naman siya sa dictionary. So, yun lang yung ginawa namin coach. Yung Ani, from the word animation. Yung motion, yung sa movement. So, yun yung creation na ginawa ko. Tapos gumawa ko ng mga painting na may movement. Yes. Katulad ng nasa likod natin dito, isang ballerina, of course, ang kanyang subject, and meron kang parang Line drawing. Line drawing on top of The yung ballerina mismo, no? So that's basically the style of Animotion. Para siyang gumagalaw. In one canvas, merong 3 or 4 different movements. So, ang ginagawa ko kasi dito sa animation na painting, kukuha ko ng isang portion dun sa movement na medyo interesting. Yun yung kailangan makuha mo yung line of action, yung movement, para yun yung ipipaint mo, and then follow na lang yung mga movement niya in between. Kasi pagka gumagawa kami ng animation nun, may tinatawag kaming key drawings. Yung key drawings is yung 2 drawing na nasa dulo pareho. Gagawin namin yung in between. So kami ang gumagawa nung gitna. Ang tawag na sa amin, in-betweener. So pagka nakuha mo yung 2 key, tapos gagawin mo in the middle, so magkakaroon siya ng movement. So ganun ang ginagawa ko sa painting ko. Select ako ng yung pinaka-key drawing ko, tapos pagagalawin ko na lang siya. I see. So yung mirror naman dyan sa left side mo, ang subject ay nag-golf. Right? Okay. Dito naman, ito yung bago kong nilalabas ngayon na painting. Dito, makikita mo yung movement nung nag-golf. Tawag ko dyan yung it's a perfect swing.
ng golf. Ito rin, based din yan dun sa video. So, ngayon, ang ginawa ko dito, meron akong ginawang golf na stationary lang siya, na nasa gitna lang siya, ang nagmumove lang is yung buong body niya. Kaya lang, hindi mo siya masyadong makikita kasi patong-patong na yung drawing. So dito, ang ginawa ko, step by step lang. So pinakita ko lang siya, yung drawing niya. Ngayon, yung concept naman ng mirror, para lang mag-reflect yung images. Para mag-multiple image siya. Kasi yung concept ng animation is a multiple image. Yes, oo. So, ngayon, itong mirror, nakuha ko yung idea na yan doon sa reflection. So, kung saan mo ilalagay yung painting mo, magbe-base siya doon sa background niya. So, kahit saan mo siya ilagay, di ba kasi pag bumibili kang painting, ay hindi to bagay sa wall ko, kailangan pasok to sa kulay ng wall ko. Ito siguradong papasok sa wall niya dahil magre-reflect yung wall niya. Yes, that's right. So, kahit saan mo siya ilagay, at nag-reflect yung wall, Meron siyang background. Meron siyang background. So, kasama pa rin yung ano niya. Wow, very ingenious, very creative. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang pintor na si Norly Memban. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa teatro, patuloy na mapapanood ang musical na Bituing Walang Ningning sa Newport Performing Arts ng Resorts World Manila sa October 23 at 24 alas 8 ng gabi at October 24 at October 25 alas 3 ng hapon. Batay sa comic serial ni Nerissa Cabral na ginawang pelikula at seryeng pang-telebisyon, ang Bituing Walang Ningning ay kwento ng isang fan na si Sikat at makakatapat ang dati niyang iniidolo. Ang Resorts World Manila ay matatagpuan sa Newport Boulevard, Newport City Cyber Tourism Zone, Pasay City. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999. Samantala, patuloy na inihahandog ng Sandbox Collective ang No Filter 2.0 sa Power Mac Center Spotlight sa Circuit Makati, AP Reyes Street, Barangay Carmona, Makati City. Magkakaroon pa ng palabas sa October 23 at 24 alas 8 ng gabi at October 24 at 25 alas 3 ng hapon. Ang No Filter 2.0 ay binubuo ng mga monologue tungkol sa pag-ibig, social media, relihiyon, job interviews at iba pang paksa. Kabilang sa mga magtatanghal sina Sam Concepcion, Carla Humphreys, Paolo Valenciano, Jasmine Curtis Smith, Sab Magalona Bacaro, Lauren Young, Micah Munoz, Micael Daez, Kai Cortez, Sara Facuri at Khalil Kaimo. Para sa ticket, tumawag sa 891-9999. Sa sining biswal, inihahandog ng UP Vargas Museum sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts, Philippine Army Band, BM Lab at ng Lopez Museum ang exhibit ni Mark Salvatos na pinamagatang Notes from the New World. Ito'y isang multimedia installation na batay sa kwento ng Philippine Army Band. Gumagamit ito ng mga found objects, larawan at video. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Vargas Museum 928-1927 at makikita ang exhibit hanggang November 6. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang visual artist na si Ginoong Norly Memban. Obviously, ang laki ng impluensya ng yung 12 years na sa animation industry, no? Sino-sino pa ang mga malalaking impluensya sa iyong pagpipinta? Of course, aside from your father. Well, yung bago ko bumalik sa visual arts, yung mga batchmate ko, classmate ko from college, sila ngayon yung nasa top. Baga sa established na sila. So sila yung nag-encourage sa akin na bumalik ka sa visual arts kasi sayang. Dahil siyempre classmate nila ako, so alam nila kung paano ko gumawa. Sabi nila, sayang yung talent mo kung hindi mo babalikan. So sabi ko,
hindi ko na ata kayang bumalik kasi medyo matanda na rin ako nang umalis ako. Sabi niya, hindi mo naman kailangan habulin kami. Basta may express mo lang yung gusto mong gawin. So sila yung nag-encourage sa akin, which is yung mga member ng Salim Pusa group. Ito sila Elmer Borlongan, sila Ferdy Montemayor, tsaka sila Marcos Tignani. So sila yung mga classmate ko. So sila yung nag-encourage sa akin na lumabas ako from dito nga sa animation company. Okay. So, sila yung isang nag-impluwensya sa akin na bumalik sa painting. Okay. And how would you describe yung mga themes ng canvas mo? What is it normally? At saan ka humuhugot ng inspirasyon? Well, itong animation, bago ko siya nagawa, meron yung unang mga painting ko, more on, yung unang solo show ko, is more on yung sa akin, kung ano yung nararamdaman ko bilang isang tao. So, in-express ko yun through painting. Kaya yung title ng painting is Bandage of Time. So, parang ako yung tao na nakulong dito sa isang square. Kasi ginawa kong painting. Yung mga painting ko, more on figures na ang hawak nila is yung kamay ng orasan. Na pinipigil nilang umandar yung oras. So, doon yung ibig sabihin ng bandage. So, yun yung una ko nilabas. Tapos eventually, nahilig akong mag-sketch ng live. So, nag-practice ako. Sumunod, nag-exhibit naman ako ng mga nudes painting through my sketches. Na different color. Kasi, siyempre, yung time na yun, gusto nila mga condo units. So, maliliit lang na iba-ibang kulay. So, gumawa ako ng mga series na iba-ibang kulay, pero ang concept ko is nude lang. So, sumunod nun, nagkaroon na ako ng interest doon sa mga nakikita ko, like yung mga bata nung araw is naglalaro sa kalsada. Ngayon puro computer na. So gumawa ako ng larong kalye. So doon ako unang-unang gumawa ng isang animation na painting, which is yung Luksong Baka. So gumawa ako ng painting na yung lalaki na nakayuko, siya lang yung painting, tapos yung movement yung tumatalon na bata. Okay. It's a 4x5 feet na meron din plexiglass. Okay. So, can you describe yung artistic process, or maybe meron ka bang mga quirks na ginagawa o ritual na ginagawa para yung ginagawa ko diyan, pupunta muna ako ng mga galleries para kumuha ako ng inspirasyon. So parang dalawa lang klase yun. Instead na mag-mall ka, so punta lang sa gallery, inggitin mo yung sarili mo na, uy, may exhibit siya, uy, maganda nito. So para ma-challenge lang ako. Hindi naman yung to the point na may inggit ako sa kanya. Iinggitin ko lang yung presensya ko para, oy, gumawa ka, magtrabaho ka, galingan mo. Ganun yung ginagawa ko. Pagdating ko sa bahay, so, magkukuha na ako ng mga subject matter ko. So, yung una kong ginagawa dyan is nag-animate ako. So, bumalik uli ako dun sa animation process. So, bago ko siya i-paint sa painting. So, tapos gagawa na ako ng mga pattern para ilalagay ko siya in large scale. So, ganun lang yung ginagawa ko. Yun yung pinaka-ritual ko. Inggitin yung sarili ko para ma-pursue ako mag-paint na mag-paint. Yes. Okay. Siyempre, andyan pa rin yung wife ko para sabihin na, ito, gawin mo to, ganyan. So, doon lang ako kumukuha ng inspirasyon. And you've been very productive. I mean, since naging full-time painter ka in 2004, 13 one-man shows. Yun. Madami yun, Yung ang ginawa ko, 2004, until now, yearly nag-solo show ako. Yun ang sinabi ko na kailangan mag-solo show ako yearly. Okay. So, bukod dun sa solo show, may mga ino-organize din akong mga shows. Ito naman, parang in return, dun sa ginawa sa akin ng mga kaibigan ko na in-encourage akong mag-paint uli, in return naman, tumutulong naman ako ngayon sa mga upcoming artists. So, nag-organize ako ng mga shows. Ang mga artist ko is mga upcoming. Pero ang ginagawa ko para mas umangat yung mga upcoming artists, hinahaluan ko ng mga established artists. I see. Okay. So, para ma-encourage sila na, uy, kasama ako dito, ganyan. So, parang in return lang, yun lang yung passion ko na tumulong din sa kapwa. So, any shows ngayon na nagaganap na pwede mong imbitahin ang mga nakikinig sa atin to go and see your work? Well,
katapos lang namin ng show dito sa J Studio. Pero meron akong ino-organize na show this coming November 15. It's a 40 to 50 artists na inorganize ko. Ang title is Unnatural. All of the artists are doing surrealism. So, mga surrealist artists to. So, pwede nyong puntahan yun. And this, Saan gaganapin? This ang exhibit? going to be on J Studio sa may Taguig. It's a malaking warehouse siya eh. So, malaking gallery siya. Okay. Tapos itong October 22, meron kami dito sa Sebio Art House sa may Pasig. Ito naman yung fundraising ko naman. So, mga artist din ng mga kaibigan ko na tutulong sa akin. Tapos, ginagawa namin, yung perang makukuha namin, pinapakain namin sa street children. Yearly namin ginagawa yung mga barkada. Ganun. Okay. I'm sure maraming magtatanong, mahal ba ang mga painting ninyo? Sa akin medyo mura pa dahil hindi naman ako ganun kasikat pa. So, naggagawa pa lang ako ng pangalan, sumusunod pa lang ako sa mga kasama ko. Hindi pa ganun ka, affordable naman. Okay. So, yung decision ninyo na maging full-time painter from animation, from 12 years in animation, ang tanong, was it worth it? Masaya ako. Masaya ka? Masaya yung misis ko, masaya din ako. So, yun lang yung importante. And of course, yung mga nakikinig sa ating mga bata na, yung mga nag-fine arts, tapos, mag-graduate sila, tapos hindi nila alam kung kumuha muna ako ng trabaho or mag full-time painter. Anong mabibigay mong payo sa kanila? Depende yan kung ano yung sitwasyon mo bilang isang tao. Kung ang pamilya mo hindi ka kayang suportahan dyan sa pagiging visual artist, medyo i-twist mo ng konti. Yung bang maghanap ka ng trabaho na may time ka na mag-paint. So, yun yung isa. Ngayon, kung merong namang magpipinan sa'yo or magbibigay na sa'yo ng mga gamit, pwede mo siyang ituloy. Kasi, mahirap pigilan yung passion mo talaga eh. Kahit itiwarig ka, bibato ka, babalik at babalik ka, magpipinta ka pa rin. Yeah, that's true. That's true. So, passion yung kalaban. Yung anak ko din, ganun. Hindi mo mapipigilan yan eh. Yeah, but aside from painting, meron ka din bang ibang mga visual arts na sinubukan? Like, sculpting, printmaking, photography? Actually, yung sculpture gusto kong subukan. Kasi, ang artist naman kailangan marami kang alam na medium So, nag-start ako, lahat ng medium, watercolor, pastel, crepas, lahat yon sinubukan ko na. Hindi ko pa nasusubukan ngayon mag-sculpture So, eventually, siguro try ko mag-sculpture. Yun ang para maiba naman. And how do you spend your time away from your art? Siyempre with my family. Okay. Number one yun. So, parang hindi pwedeng makumpleto yung buong linggo mo na hindi mo makakasama yung family mo. Kasi yung family number one yan, dun sa, bigyan mo dapat ng time. Kahit gano'n ka busy, kahit mga 2 oras, 3 oras mo kausapin sila. Siguro, pinakamaganda yung kumakain kayo. Yun yung right time na pwede kayo mag-usap. Kung wala ka na talaga ng time. Pero naiintindihan mo naman ng family mo pag wala ka ng time. Kasi ang artist talaga, medyo kumakain ng oras yan. Okay, yeah. So, yun lang. So, how can the public now na gustong bumili ng painting ninyo contact you or go to your next exhibit? Yung mga painting ko, more on exhibit. Bira lang akong mag-consign. Pero meron akong mga painting na nasa Francesca Gallery dito sa may Mega Mall. Tapos meron din ako sa Rico Renzo Gallery sa may Makati. Meron din ako sa J Studio na meron din ng mga painting na nandun. Pero mostly, pwede nila akong puntahan doon sa
Facebook ko. Okay. Doon sila naman nagpupunta yung mga ibang client. So sa Facebook, that is www.facebook.norlymemban_PH. PH. Okay. Maraming salamat, Norly, Thank sa you, ma'am. pagbisita mo dito sa amin sa Art to Art. And of course, more power to you. Thank you very much. And good luck sa inyong exhibit. Thank you. Dadating sa JC J Studio. J Studio. Yeah. Okay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.